Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay merong isang lalaki ang bigla na lamang nagsalita, at nag-offer ito sa ating bida na handa raw siyang magbayad ng 500,000 taels basta't sa kanya ibigay ng ating bida ang Mero Merging Pills. At ang lalaki ngang ito ay sinasabing nagmula sa Meng family. Kung saan rin ay pinag-uusapan ito ng iba, at sabi na ang angkan nga raw nitong Meng family ay talagang kilala dahil sa kanilang indestructible body and martial arts. Sabay nagtanong na rin naman nga ito sa ating bida, na kung maaari daw ay sa kanya na lamang ibigay ang pills, total siya na daw ang may pinakamalaking halaga na handang ibayad rito. Mariin naman ngang tugon ng ating bida, na hindi raw pera ang nais niyang maging kapalit nitong kanyang pills, kundi isang spiritual herbs na 1,000 years nang nabubuhay, at kapag nga raw nabigyan siya nito ng ganon, ay bibigyan niya ito ng Mero Merging Pills kahit ilan pa ang gustuhin nito. Malakas naman ngang sabi nitong lalaki, na kung pinaglalaroan lang daw ba siya ng ating bida, sapagkat mukhang wala naman daw yatang ganong uri ng spiritual herbs na libong taon nang nabubuhay. Nakisingit naman nga sa pagsasalita si Mr. Liu, at sinabi nitong sa mga nakalipas raw na taon sa pamamagitan ng intensification of herb gathering, ay talagang mayroong ganong uri ng spiritual herbs, subalit sa panahon nga raw na ito ay wala na siyang nakikita ni isa mang piraso nun, ngunit gayunpaman nga raw ay meron namang mga several thousand-year-old ginseng siya na naiingatan sa kanyang shop, at maaari nga raw siyang magbigay ng isang piraso nun kapalit ng Mero Merging Pills mula sa ating bida. Sambit naman nga ni Mr. G na masyado raw yatang cheap itong si Mr. Liu, sapagkat isang piraso lamang daw ng ginseng ang kaya nitong ibigay kapalit ng pills. At tila nga bahagyang nainis si Mr. Liu, kaya naman sinabi nito kay Mr. G, na akala daw niya ay magkaibigan sila pero bakit daw naman mukhang minamaliit na siya nito, at edi na down sa harap ng marami, mukhang ipinagkakanulo na raw yata siya nito ng dahil lamang sa pills. Subalit di na nga lamang ito pinansin ni Mr. G, bagkus ay nakipag-usap ito sa ating bida at sinabing wag daw sana siyang magalit kay Mr. Liu dahil tanging isang piraso lamang ng ginseng ang ini-offer nito, at wala rin daw naman itong balak na masama sadya lang raw talagang isa itong straight-hearted man, at ayon nga raw sa kasabihan na the highest bidder gets it, at dahil nga raw sa handa siyang magbigay ng mas higit sa offer ng iba, ay bakit di na lamang sa kanya ibigay ang pills. Sabi pa nitong si Mr. G, na siguro nga raw at mahirap para sa mga pangkaraniwang tao ang makakuha ng ganung uri ng herbs, subalit para sa kanya ay madali lamang iyon, at dapat nga rin daw malaman ng ating bida na meron silang herbs na 100 years nang nabubuhay, kung saan ay marami silang stock nito, at maaari din daw siyang magpakuha na rin agad ng mga yun para dito sa ating bida, basta ba at ibigay lamang sa kanyang ang pills at ang recipe kung papaano ito nililika. Sabi naman ng ating bida ay normal na recipe lang daw naman ang meron sa pills na iyon, at siguro ang natatanging bagay lang daw na nagpapa-special rito ay dahil sa meron itong napaka-istriktong requirements sa sinumang lilikha rito, at may pagmamalaki pa nga ring sabi ng ating bida na mukhang siya lang rin daw ang tanging nakakagawa sa mga requirements na iyon. Na ikinagulat naman nga ni Mr. G, sabay tanong rin ito kung isang pill maker nga raw ba itong ating bida. Marahan naman niyang tugon na maaari nga raw na ganon, sapagkat may kakayahan talaga siya na gumawa ng pills. Sambit naman ni Mr. Leon na kung ang elixir daw na ito ay talagang nilikha ng ating bida, ay nais niyang mag-offer ng 3 ginseng plants na 1,000 years na ang tanda, para lang ang ating bida ay kanilang maging isa sa mga distinguished elders. Ayon naman kay Mr. G na kapag willing raw itong ating bida na magtrabaho sa shop nila ay maaari din daw siyang maka-access sa lahat ng herbs na meron sa kanila, gayon rin pagdating sa mga aklat tungkol sa pill making. Na muli na naman ngang ikinagulat ng mga lalaking ito, ayon nga sa isa ay tila daw ba napaka-powerful ng ating bida, sapagkat sina Mr. G at Mr. Liu ay parehong handang mag-offer ng mahahalagang bagay para lang sa kanyang pills. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay may biglang dumating na isang lalaki, at malakas na nagsabing wakasan na raw ng dalawang ito ang pagtatalo tungkol sa pills, sapagkat ang ating bida nga raw ay inimbita ng kanilang pamilya, kaya naman mas mabuti pa raw na sumuko na lang ang mga ito at mag-isip na lang ng ibang bagay. Parehas naman ngang sinabi nitong dalawa, na ano pa nga ba raw ang kanilang magagawa, gayong alam nilang ang lalaking ito ang siyang host para sa Heroes Summit ngayon. At sa pagdating nga ng lalaking ito ay meron na namang nagmamaritesan, kung saan nga ay tinanong ng isang lalaki kung sino raw ba talaga ang lalaking ito, tugon naman nga ng kausap nito, na ito nga raw ay ang host ngayon na nagngangalang Gao Yining, ang pinakang representative ng Gao family. Matapos ang ilang saglit,
ay kinausap nga ni Gao itong si Xiaojing at sinabing ilang araw na daw pala ito rito sa Jiang Prefecture, pero bakit di man lang daw nito ipinakilala ang ating bida sa kanya. Tugon naman nga ni Xiaojing na naging busy lang daw talaga siya sa pakikipag-bonding kay Zayo, kaya naman di na niya naisipan pang ipakilala ang ating bida. Kasunod nga ay lumapit na rin itong si Gao sa ating bida, at sinabing kapag raw nagtrabaho siya para sa kanila, ay handa nilang ibigay ang kalahati ng kanilang tindahan upang siya na ang mag-manage, at maaari rin daw na makipaglaban sa kanya ng 3 beses ang kanilang master. Mariin naman ngang sambit ng ating bida, na hindi raw siya willing para magtrabaho sa mga ito, at ang tanging tatanggapin niya nga lang din daw bilang kapalit ng kanyang pills ay ang 1,000-year-old na spiritual herbs. Sabi naman nga ni Gao Yiming, na baka raw pang pag-isipan ulit nitong ating bida ang tungkol sa magandang opportunity na kanyang ini-o-offer, sabi niya naman ngang muli na hindi niya nga raw kailangan ang ganung bagay sapagkat ang gusto niya lang talaga ay ang spiritual herbs. At dahil nga sa sinabing iyon ng ating bida, ay bahagya na lamang na napatameme itong si Gao. Kasunod ay bigla na rin lamang itong tumawa ng malakas na para bang nababaliw. Sabay pag-alit na sinabing kung ayaw daw talaga ng ating bida na magtrabaho para sa kanila, ay hindi na niya ipipilit pa. Pero dapat parent daw na pakaisipin yun ng ating bida dahil bihira lamang daw ang mga ganong uri ng napakagandang oportunidad. Maya-maya nga rin lang ay makikita si Mr. Jiang na tila ba nababahala. Kaya naman sinabihan nito ang ating bida na mag-ingat raw siya pagdating kay Gao Yiming, kalmado lang din namang sambit ng ating bida na wag na raw mag-alala pa itong si Mr. Jiang, dahil kayang-kaya daw naman niyang i-handle ang lahat. Makalipas ang ilan pang mga oras ay sumapit na nga ang gabi. Kung saan sa bandang ito ay nag-uusap ang dalawang magandang dilag, at ayon nga kay Zayo ay ano daw ba talaga ang mabuti at meron tungkol sa ating bida, gayong tanging pills lamang daw ang meron siya, at isa pa ay siya na raw ang pinaka-arroganting tao na kanyang nakita, sapagkat di man lang rin daw siya nagpakita ng pagrespeto sa kanyang mahal na amang si Gao Yiming, na bahagya na nga lamang tinawanan ni Xiaojing, dahil gaya nga raw ng sinabi ng ating bida ay Mr. Immortal ang tawag sa kanya kaya naman talagang hindi siya basta-basta nagbibigay ng paggalang sa alam niyang hindi karapat-dapat. Kasunod nga ay sinabi na lamang ni Zayo na bumalik na raw itong si Xiaojing sa ating bida, dahil baka raw may kung sinong magtangka sa kanya na manakit, dahil sa maraming nakakita at nagnanais sa kanyang pills, kalmado namang sambit ni Xiaojing na wag na nga raw mabahala pa si Zayo dahil anuman ang mangyari ay tiyak na yak ang yaka lang yun ng ating bida. Makalipas nga ang ilang saglit ay makikitang magkakasama sila sa paglalakad habang 10 oras na ng gabi. Hanggang sa bigla na nga rin lamang napatigil itong ating bida sa paghakbang. Kaya naman rin ay agad siyang tinanong ni Xiaojing kung bakit. At tugon nga ng ating bida na meron daw siyang biglang naramdamang sumusunod sa kanila. Sabay lumingon nga sila sa kanilang likuran, at makikita nga na merong mga kalalakihan ang sa kanila ay sumusunod. At ang grupo ngang ito ay pinangungunahan ng lalaking nagmula sa Meng family, kasama sina Mr. Liu at Mr. G. Mariin namang sambit nitong ating bida, na alam niya raw na mangyayari ang ganitong bagay. At maya-maya nga ay sinabi ng lalaking ito na nagpapasalamat raw siya kay Mr. Gao, dahil hindi na niya kailangan pang kuhain ng puwersahan ang pills mula dito sa ating bida, sapagkat magkukusa na daw siyang ibigay ito dahil wala na siyang iba pang choice. Sabi naman nga ng ating bida na mukha raw palang pari-parehong piling-ero ang mga ito, sa pag-aakal ang papayag siya na basta na lang makuha sa kanya ang pills. Sambit naman nga nitong lalaki na ang pills raw ay tiyak na mapapa sa kanya na. Kaya naman mabuti pa raw na sabihin na lang din itong ating bida ang paraan kung papaano ito ginagawa, dahil kung hindi ay mapipilitan nga raw sina Mr. G at Mr. Liu na gumawa ng paraan para lang pagsalitain siya at paaminin kung ano ang recipe sa paggawa nito. Subalit na natili nga lang munang tahimik ang ating bida sa kabila ng mga sinasabi ng lalaki. Pagkatapos ay muli na naman nga itong nagsalita at sinabing pag magmamatigas parent daw itong ating bida, ay tiyak na ito na ang magiging wakas ng kanyang buhay gayon rin ng kanyang mga kasama. At dahil nga sa pagbabantang iyon na sinabi ng lalaki, ay nagpasya na rin ang ating bida na turuan ito ng leksyon, total puro na rin naman ito kay abangan kanina pa, kung saan nga ay makikita na nagliliwanag ang dulo ng kanyang kamay na nagmimastulang isang espada. Sabay mabilisan niyang inatake ang lalaki, dahilan nga para maputol ang ulo nito, at matigil na ang kahambugan. At dahil nga sa ginawa niya, ay bahagyang napatahimik at hindi makagalaw ang mga kasamahan nito. Hanggang sa maya-maya nga ay bigla siyang sinabihan ni Mr. G na napakasama niya raw at walang awa, dahil basta na lamang niya pinaslang ang lalaki lalo pat sa ganitong paraan.
Mariin naman ngang sambit ng ating bida, na ano naman daw kung ginawa niyang paslangin ito, siguro naman daw ay hindi lang ang mga ito ang may karapatan na manakit, at tama lang din raw naman talaga itong kanyang ginawa, dahil baka mamaya ay maunahan pa siya nito, sapagkat kitang-kita raw naman nila at rinig na pinagbabantean siya nito kanina, kaya naman inunahan na niya. Maya-maya nga rin lang ay makikitang tila ba nang gagalaiti na sa galit ang tatlong ito sa ating bida. Hanggang sa may inilabas ng kung anong bagay itong si Mr. Liu, habang mariin kong makatingin sa kanya. At ang bagay ngang iyon, ay ginamit nitong panturok rito sa dalawang kalbong batugan, na nakapagdulot nga ng kakaibang lakas at tapang sa mga ito. Nawaring mga asong puno ng rabies na gustong-gusto ng manakmal. Ang ginawa naman nga ni Mr. Jiang ay hamarang sa ating bida, pagkatapos ay sinabing siya na raw muna ang bahala sa dalawang ito. Kaya naman nga ay naglabanan na rin agad sila, kung saan nga ay nagawa ang mga itong talunin ni Mr. Jiang. Kasunod nun ay may panibago ulit na dalawang lalaki na handang umatake, na parehong hubad at waring pinagyayabang ang kanilang mga abs at muscles, kaya naman nga rin ay inutusan na ang mga ito ni Mr. G, na inumin na raw nila ang kanilang mga pills. Na ginawa rin naman nga kaagad nitong dalawa. Kaya naman ngayon ay parang mas nag-level up na ang mga ito kumpara dun sa dalawa kanina, hindi sila tulad ng mga yon na parang aso, sapagkat para silang mga asong lobo na may saltik hahaha. Kaya naman nga ang ginawa ng ating bida ay siya na ang nakipaglaban sa mga ito. At maya-maya nga ay bigla niyang napagtanto na nagagawa raw ng mga ito na depensahan ang kanyang mga atake, gamit lang ang kanilang mga braso. Kumpiyansado naman ngang sinasabi ni Mr. G, na ang mga transfiguring pills nga raw na ininom ng dalawa ay makakatulong sa pagtaas ng cultivation level ng mga ito hanggang sa 10 levels, at dahil nga raw sa pag-inom ng mga ito sa pills na iyon, ay mas lalo silang lalakas ng higit sa dati. Ang ginawa naman nga nitong ating bida, ay binago niya ang kanyang strategy sa pag-atake sa dalawang ito. Kung saan ay sunod-sunod niyang pinatatamaan ang mga ito sa kanilang mga hangining katawan. Habang ito naman ngang si Mr. G ay may pang-aasar na sinabing, tumigil na raw ang ating bida sapagkat wala lang din siyang magiging laban rito sa dalawa. Subalit wala nga lang pakialam ang ating bida sa kung anong sinabi ni Mr. G. Sa halip ay patuloy lang siya sa pagpopokus sa pakikipaglaban sa mga ito. Hanggang sa maya-maya nga ay ginamitan niya na rin ang mga ito ng kanyang cutting skill, yung tipong madidavid at dadami ka na lang bigla nang hindi mo alam, kaya't yun na nga sa wakas ay natuluyan na ring mapaslang ang dalawang hunk boy na iyon, dahil kung hindi ay baka lawayin na yung mga girls dyan, hihihi-charing lang po. Habang si Mr. G nga ay di makapaniwala sa nangyari, na yung kanyang pinagyayabang kanina pa, hayon at wala na. Kasunod nga nun ay inatake na rin ng ating bida ang iba pang hunk boy na katulad ng mga yon, dahilan nga para itong sina Mr. G at Mr. Liu na lamang ang natira, pagkatapos ay sinabihan niya ang mga ito na raw ang tamang oras para sila namang dalawa ang lumaban sa kanya. Subalit tila nga natatakot na ang mga ito sa kanya, habang tinatanong pa kung sino nga raw ba talaga siya at bakit may ganito siyang uri ng kakaibang kakayahan. At taas noon naman ngang tugon ng ating bida na siya raw si Lin Haotian, pero mas kilala siya sa pangalang Lin Kay, kung saan ang karaniwan ding bansag sa kanya ay Mr. Immortal. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. Pakatutukan lamang po ang lahat dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang episode natin ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.